magkasama sa isang pamina. Libre lang ang umintak, sumigaw, umiyak, tumawa at manampalataya hanggang sa mamunta. Tuloy-tuloy ang saya. Pare-pare, kuya, tate, ilabas ang bigas mo. Kwento mo at kwento ko, iibigan. Magbigay ng pag-asa sa lahat. Tulad sa nisiya, dahil itigit na. Good evening! Welcome! This is your show, This is your live AGT, Anything Goes Topic, Season 6. episode 58. And today is July 23rd, 2024. Oh, and it's a Bible and rainy Tuesday night. Oh, rainy, Tata Bird. Well, siguro napupuna na naman ang ating mga viewers, no, na bakit wala si Senyor? Yung dalawa lang sila, parang hindi kumpleto ang gabi ngayon. Tama po. Well, mas minabuti po ni Senyor na kami muna para mas masanay raw kaming exposure ika Yeah, naman. wow. Sabi, talaga, exposure. Dahil si Senyor po, ipiniprepare lang po niya ang kanyang sarili para sa ika nga mas importanteng bagay. Yeah. Kaya kami po muna ang pagtsatsaga ninyong pakinggan. Yes. At sana po, pagtsagaan po talaga ninyo. Ayan. Nag-pray naman po kami ni Tata Bird na sana i-guide po kami ni Lord yan sa mga sasabihin at kung anong pwede maipahatid po sa inyong leksyon. Pero bago po yun, Tata Bird, kamusta ka po? Well, eto, okay na tayo. Kahit na po sobrang ulan, no? Grabe yung pagpunta ko kanina rito, Anje, no? Okay naman ang biyahe ko, pero pagdating ko sa parte ng SM, Sukat, medyo malalim na po ang tubig doon. Lalo na sa parteng Evacom, sa parteng Olivares, Kalaan. Nasa tuhod na po yung tubig kanina roon. Tuhod mo, Tata Bird? Oo, yung tuhod ko. So, bewang ko. Pero nakasakay naman ako kanina, nakita ko lang na medyo marami ang nahihirapan bumiyahe pagkagaling ng ano. Yun po talaga. Lalo, Tata Yeah, Bird. this is just to give you info sa sitwasyon ng kalye po natin ngayon, sa sitwasyon ng mga lugar na baha. So, medyo ingat-ingat lang po sa pagbabiyahe. Ano po? Opo. Keep safe po sa lahat. Ayan. Pero grabe nga dyan, Tata Bird, sa ano na yan, sa SM na lugar na mula coastal, dire-diretsong Sukat. Grabe. May isang makwento ko lang mabilis, yung sakripisyo ko dyan, wala na po talaga akong masakyan. Talagang nakisakay na lang po ako kay kanina. Kasi pati po yung mga tao sumasabit sa truck, na sa jeep, ganun po kalala dyan. Kaya naku, sana maayos po kasi parang ano pa po ako nun kolehiyo pa ata. May experience din ako dyan, no? Papunta ako ng center, grabe talaga ang ulan. At nagbaha dyan sa parte ng Olivares at papunta na onward papunta dito sa center. Alam mo, dahil walang masakyan, ang hirap bumiyahe. Kung saan ako sumakay, marami sumakay din doon sa payloader. Isang heavy equipment na doon. Nakisakay kami doon sa ano yun. sa mismong pinaka-panghapot na yun ng payload. Doon ko nakisakay kami. Grabe, no? Para makatawid lang po sa baha na yan at makakapunta rito sa center. Ganun po yan. Yan ang isa sa experience na ano po dyan sa baha na yan. Tsaka gagawin ka talaga ng paraan ni Lord doon, Tata Bird, kasi sa center ka naman. Basta gusto mong pumunta, by hook or by crook. Yes. Tiwala lang. Correct yan, Tata Bird. Ayan po. Ayan. So, hello po sa ating 8 viewers. Miss Linda, kamusta na po dyan sa Malaysia? Miss ka na po namin. Avid viewer natin yan. Ayan. Ate Connie, Ate Irene, Miss Ann Amore, Miss Neng Agustin. Ayan. And, syempre, Kuya Joseph Crisos. Kamusta po dyan, Kuya Joseph? Maulan din po kayo. Kasi alam ko pa, North. Ayan, malinaw tatabi. PTH. Hindi pa North. Pa-North po ang bagyo. So, ingat po dyan. Ayan.
Anong mga balita? Siguro marami ang hindi mabigla. Hindi naman nabigla dito sa SONA ni President Marcos kahapon. Marami ang nag-aabang. And more likely, ang inabangan nila ay yung tungkol sa Pogo. Gandang balita tungkol sa Pogo na yan. Pinaban na po ng ating presidente ang tungkol sa Pogo. Ang natira na lang po, yung kagaya ko, Pogi. Ganyan po yan. Hindi malakas ang loob ko, wala si senior eh. Kaya ako Pogi. Timing. Pasensya na kayo. Uy, nakakatawa yung Tata Bert. Pogi na lang. Pogi na lang. Yan. Nako, pag narinig kayo ni senior yan. Ano kayo? Sabi ko lagi wala si senior. Kaya ganyan. Kaya malakas po ang loob niya. Nakakatawa yung Tata. So mga pogi pwede pa. Hindi naman na hindi naman na baliwala yung paghihintay ng mga tao, yung inaasahan nila na pagbaba ng Pogo, nangyari nga. Implementasyon na lang po yan. May mga proseso pa pong dadaanan yan, pero at least nabitawan na ng salita ng Pangulo yung pagbaban sa Pogo. Thank you, Mr. President. At yung isa pa, yung sa ating West Philippine Sea, talagang ipaglalaban ng ating Pangulo yung ating karapatan sa nasabing lugar na iyon. Thank you po. Wow, puro positive ang Oo. So, thank you po, BBM. Negative naman, negative. Yari negative. Wala. Ayan. Sige po, Tata Bert. Ano pa? Baka may Ano pa magandang balita natin? Yung nga pala, government employees. Magkakaroon na sila ng medical allowance na sinasabi. At yung magkakaroon din sila ng salary increase. Pero ang effectivity niyan by next year pa. Pero at least, isang matatawag yan na liwanag sa dulo ng ating dinadaanan sa ngayon. May inaasahan. Mas maganda po yung ganun eh. Buti naman po. At makakatulong talaga yan. At sa sports naman, may maganda rin mga pangyayari katulad yung kay Alex Ayala. Yan ang the best tennis player po natin. Sa ngayon, medyo tumaas po yung kanyang ranking sa World Tennis Association from 155th just last week, nasa 143rd na po siya. At tuwan-tuwa po ang Pilipinas dahil sa magandang showings na ito ni Alex Ayala sa tennis. Yung ating namang representative sa Jones Cup. Nasungkit na nila ang kampyonato. Wow, congrats po. Against Taiwan. Yes. Overtime pa yun eh. Pero naipanalo nila. By kung ilang puntos man yun. Galing ng Pilipino. Let's be proud. 4 na puntos ang inilamang po nila sa against Taiwan. At marami ang natuwa sa panalong iyan ng Filipino team sa Jones Cup na tournamento na yan. Ayan. Minsan ang hirap din maghanap ng balita. As much as possible, iniiwasan po kasi natin yung balita na tungkol sa patayan, may namatay, may nadisgrasya. Kaya hinahanap po natin yung mga positibong balita, imbis na negatibong balita. Correct. Ayun pala, Tata Bert. So, si Kamala Harris po, siyang current Vice President ng US. Ang hope sa mga tao tumaas. So, nagbibid po siya for presidency sa US. So, alam naman po natin yung issues kasi syempre ang kalaban, ang Republican na si Trump. So, if si Kamala Harris, bukod siyang first female president na mananalo, magiging magaan. Alam mo yung mga diskriminasyon, yung mga harang na yan sa US. Ay, naku, sana kung boboto ka, yes, bilang halimbawang Amerikana ka, boboto ka, would you vote for her?
Opo, Tata Bert. Me too. Opo, kasi iba yung iba yung madadala niya. Kasi hindi lang naman naiintindihan natin na ang kanya-kanyang bansa, meron sila para sa kanila na gusto lang protektahan. Siyempre, tayo rin naman, di ba? So is Philippines. Pero kung ang intention mo is to protect your country, pero others will suffer, hindi naman. Siyempre, nandun pa rin tayo sa protect your country at the same time, parang lahat ng countries makikinabang pa rin. Kasi nasa isang planeta pa rin po tayo, di ba? So, ayun. Let's just hope for the best sa US, no? And hopefully, sa mga darating na panahon, ma-maintain pa rin nila ang pagiging, kung ano man ang klase ng estado meron sila sa kasalukuyan. Correct. Ayan. Okay po. So, sa mga kakapasok lang po, no, baka hinahanap niyo po si Senyor. Hinahanap rin po, hinahanap rin namin siya. Hindi, kasalukuyan naghahanda po siya. Ayan, may pinaghahandaan po siya. At syempre, bukas po ay healing. So, ayan. Kaya kami muna po ang pagtsaga ninyo. Yes. Ayan po. Come September 13 nga pala, no, may nadaanan akong news that yung conglomerate ng SMC, San Miguel Corporation, will take over yung operation sa Naya. At maganda naman yung mga inaano nila, may mga i-maintain naman ata nila, i-absorb nila yung mga empleyado sa ngayon, magkakaroon man ata ng sa mga gustong umalis, separation fee, may mga bonuses pang nakaukol para sa kanila. Hopefully maging maganda rin ang pag-handle ng SMC sa ating Sanaya. Yan. Opo, sana po. At mukhang iilan na lang tayo na pag-iiwanan na ng mga airport na, alam mo na medyo luma-luma na. Tsaka may good news rin ako narinig, Tata Bert, na hindi ko pa kasama na rin po ng SMC yan. Pero it's regarding sa Clark naman po. So hindi ko po sure, baka iba pong developer. Gagawin na nila yung train, meron na rin sa Air Force. So sana hanggang naiya po, di ba? Iba po yung convenience sa madadala yan sa mga tao. And I'm very happy, no, Tata Bert, yung progreso natin sa sports, yung progreso natin sa transportasyon, unti-unti na natin nararating. So, posible siya. Posible talaga siya. Prayers and bumoto at gumamit ng tamang isip sa susunod na election. Kasi kita nyo naman yung nangyayari. Ayun. Muli, sa sports, yung next season ng PBA will open on August 18. Ay, bilis. And I think i-introduce na nila dyan yung 4 points. Yung may certain distance from the rim. I think it is 27 feet, no? Kung sino mo nang maka-shoot ng makabuslong ganyan, bibigyan ng 4 na puntos. Dati 3 points, merong area, no? Ngayon ata 27 feet, I think, mula dun sa rim. Pag nakashoot ka ng, will be, ang may ibibigay sa yung puntos ay 4 points. Okay. Kasi usually, gano'n ka po kalayo, counted as 3 points pa rin. So, okay din yun. Pero, may iba lang ng konti. Pero, diba, a point is a point. They have the reasons for introducing yung na yan. Noon kasi, sa natatandaan ko, merong ABA pa noon. At ito ko meron pa, no? American Basketball Association. Rival, ng PBA. Noon yan, ang alam ko, meron din silang 4 points. Yun naman sa half court. Pag nagbato ka ng bola sa half court at na-shoot yan, 4 points ang binibigay. Nice. Na natatandaan ko. Ngayon, medyo hindi na tayo nakakapanood po ng basketball. Parang ika nga yung hilig natin dyan, medyo nabawasan na. Okay po. Ayan. So, ano pa po? Baka may mga tanong po kayo, ha? Tanong nyo lang po. Ayan. 3 araw na lang po, Olympics na. Yes. So, sports, nako. 27, no? On the 27. 26 na tabi. 26 pa? Apo. So, nako, let's pray for athletes. Yan, and be proud of them. I think preparado na rin yung ating mga Olympians. Olympians. Correct. Yung team ng Amerika ang magiging torch bearer nila dyan,
Sa basketball? Ay, Lebron. Ayan, Lebron? LeBron James. Oh, si Lolo Lebron. Sa atin yung boxer natin ang magiging Oh, natin yan. nice. So, mga known sports ang countries. Mm. Galing. Ang dami rin nating Olympians na Tata Oo, Bird. marami. So, Kasi ano sila may suportado po ng Mm. todo. So, thank you naman sa ating. Ako, I'm hoping for gold sa isang weightlifter natin na hindi si Heidi din Opo. yung isa. Babae din Tata Bird. Babae rin. Ah, wow. I'm hoping na makuha niya ang gold Hmm. sa ano niyan. No. Sa nanakawan niyang jewelry shop. Ayan, ako, exciting. Abangan natin yung mga mangyayari sa Paris Olympics. Si Ayan. Typhoon Karina, no? Ah. Talagang medyo nag-wreak havoc sa mga lugar na dinadaanan niya. Anyway, hopefully palabas na rin naman siguro siya at mukhang ang tinutumbok ng kanyang paglabas na ay Taiwan. Oy, At naku. mukhang may hinahabol dyan na isang tao. Nasa Taiwan siya ngayon. Hopefully, nanonood siya. Si Angelo. Dito sa Taiwan na si Angelo. Di anak ko ni Senyor. Si Angel. Yes, Angel, ingat dyan. Mm-hmm. Enjoy the Xiaolong Bao na walang Uy, sabaw. Birthday niya bukas. Ay, oo nga pala, happy birthday. Advance Ayan. happy birthday, Angelo. Yes. At Happy si Madam Mehan Yan. Landicho. Yan. Advance happy birthday po sa inyo. Oh, happy birthday. Magka-birthday po sa magka-birthday. Happy birthday po sa inyong dalawa. Ayan. Jen, baka pag uwi mo, wala ka pang dala yan. Ewan ko na lang. Baka baka mag-message nga kay Linda baka ipadala na lang through Gcash. Wow, easier pa. Easier. Narinig mo yun, Jen. Oy, sana, ewan ko kailan balik mo, pero sana huwag makancel flight mo. Oo nga. Pagpunta dyan. Pag alis mo dito, umuulan. Pag balik mo dito, pag nandyan mo naman, umuulan. Tama nga, Startabird, sinusundan ka. Ayan. So, happy birthday. Ayan. Ano pa po bang May balita ka pa ba dyan? na good Startabird? Yun Oo. nga medyo, yun yung, pero ako ang galing no, very positive po ng mga pangyayari. As in, nakikita naman natin na na-execute siya, Oo. di ba? Actually, maraming balita talaga. Pero, puro mga, baha. Baka, sa road mga- rage. Oo, hindi na po natin. Panoorin nyo na lang po sa balita. Opo, ayan, kung ano man, ayan. So, baka may mga tanong po kayo habang naghahanap pa po kami ng maganda-gandang balita. Ayan. Ayan. Ano po ba ang mga... Sa mga nagtatanong po, no, Bible reading po tayo every Tuesday. Naging every Friday na rin po kasi marami pong chapters yung Book of Job 42. So, if mag-Bible reading din po tayo this Friday, matatapos na po natin. So dalawa na lang para sa susunod. Yes. Uy. Ano na lang? Mm-mm. Ay, apat pa. Tata. Apat pa. 39, 40, 41, 42. Opo. So, ayan ako. Bilis. Matatapos na rin natin yung Job. Mm-hmm. At ilang buwan na lang. September na. Burmans. Oo. Napakabilis po ng panahon. Nako po. Ayan. Ayan. Ano ba ang mga good news? Ito po, yung mga teachers po natin, no, makakatanggap sila ng 5,000 pesos na chalk allowance. Chalk Ayan. allowance. Siguro kasi, Natabert, baka yung iba sila na mismo nag-aabono, no? Saan isama na rin yung eraser allowance? Oo nga. Kasi, Chok lang. oo nga, paano nga buburahin? Talino talaga ni Pogi. Natabert. Talino ka na talaga. Bakit di nyo pa? Sana, allowance in general, di ba? Pero dapat, din yun ng school Kung public, ng gobyerno, sana meron na. Di ba? Madali kasi hanapin basahan. Oo nga po. Tama naman, tama. Ayan. Ano pa po ba? Baka meron po kayong mga bagay-bagay na gustong i-share sa marami. Pwede nyo pong i-message sa amin ang bagay na yan. Yan, opo. Baka may mga tanong kayo na try po namin, Tata Bird, sagutin as much as kaya namin sagutin. Opo, ayan. Ayan, ano pa po ba?
Kasi nga medyo, baka yung iba po mahina po internet signal kasi nga po malakas ang ulan. Yes. Sa amin, sa lugar namin kanina, medyo may kahinaan yung internet na ano. Okay po. Ayan. Sa Pangasinan daw po, maaraw. Maaraw. Ay, bakit wala po ate? Umuulan na rin din. Sorry Doon po. ang habagat Mali yung Sa pagkabasa ko. pating west ng Philippines ang habagat. So, kasama roon ng ano. Baka ang sinasabi po ni Sir Jose, bakit wala po? Baka si Senyor, tapos nadugtong niya po, ate, umuulan. Opo, sorry po. So, ayun, dalawang araw na umuulan doon. Keep safe po dyan, Sir Joseph, sa mga taga-Pangasinan. Ayan. Okay po, may mga tanong pa po. Ikaw, tatapit, may gusto pa po bang i-share? So, at sa akin lang, no, yun nga, dahil panahon ng tag-ulan ngayon, kung hindi naman po masyadong importante yung mga lalakarin po natin, medyo ipostpone na natin yan at hintayin natin yung maganda-gandang panahon. Sa ganitong klase ng klima kasi, maraming lugar ang baha, maraming lugar ang alanganin. At mas mabuting wag na lang natin munang ipagpatuloy. Hindi naman masyadong importante. Yun po ang aking masasabi na sa bagay na yan. Dahil kanina po kasi sa pagbiyahe ko kanina, sa Baclaran, medyo mahirap-hirap po yung mga daanan. Dahil nga po mas maraming lugar ang lubog sa tubig kaysa sa hindi lubog. From our place in going here to sa center po. Ganun po. Doble ingat po. Ayan. Okay po. Okay na po tayo. Yung ano nga pala Sige po. kanina rin, narinig ko rin pala kanina, inan sila ng Pangulo yung opisina. Pero 2 o'clock na. Pati kung may mga klase rin sa school, ganun din ata nangyari. Sa ano lang naman yan, sa NCR. Okay po. Pero although hapon na yun, better late than never nga. Na-stranded pa po yung empleyado. Yun nga. Ganun din po yung oras sa uwi. At least, mas maaga sila nga makakauwi. Correct. Ayan. So, keep safe po. Kayong lahat dyan. Ayan. Okay. Any other comments, questions po sa inyo? Bago po kami magbasa, last, na po to, 8 chapters. So, until Friday, matatapos na po natin. Ayan. Okay na po ba? Sa lahat? Ayan. Okay. Okay na po, Lala Bird? I think pwede na. Pwede na. Ayan po. Ayan. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Babasahin na po namin tuloy-tuloy po kasi ito po'y sagutan po. Ayan. Chapter 35. Nagpatuloy pa si Elihu. Ikaw, Job, ay wala sa katuwiran. Di mo masasabing sa harap ng Diyos, ikay walang kasalanan. Sa iyong sinasabi, ang mapapala ko'y ano? Hindi kaya mabuti pang nagkasala na nga ako? Ikay aking sasagutin sa sinabi mong ito. Sasagutin kita, pati mga kaibigan mo. Tumingala ka sa langit at igala ang paningin. Masdan mo ang mataas na ulap sa papawirin. Di napipinsala ang Diyos sa mga kasalanan mo. Walang magagawa sa Kanya gaano man karami ito. Wala kang naitulong sa Kanya sa iyong pagiging matuwid. Wala kang naibigay kahit bagay na maliit. Kung nagkakasala kay kapwa mo ang nagdurusa. Sa paggawa ng mabuti, natutulungan mo sila. Kapag ang mga tao'y inaapi, sila ay dumaraing. Sila'y nagmamakaawa upang ang tulong ay kamtin. Ngunit hindi naman sila lumalapit sa Diyos, na nagbibigay ng pag-asa kung dinaranas ay lungkot. Ayaw nilang lumapit sa Diyos na nagbibigay sa atin ng karunungan, higit sa taglay ng mga hayop o ibon sa kalawakan. Humihibig sila sa Diyos ngunit hindi pinapakinggan, pagkat sila'y mga palalo at puno ng kasamaan. Huwag sabihin ang makapangyarihang Diyos ay di nakikinig, na di niya pinapansin ang kanilang sinabi. Ikaw na rin ang nagsabing ang Diyos ay hindi mo nakikita.
Maghintay ka na lamang sapagkat ang kalagayan mo'y alam niya. Akala mo'y hindi siya marunong magparusa, at ang kasama ay ipinagwawalang bahala niya. Wala nang saysay kung magsasalita ka pa, mga sinasabi mo na may walang kwenta. Chapter 36. Ipinahayag ni Elihu ang kadakilaan ng Diyos. Idinagdag pa ni Elihu, magtiyaga ka pa ng kaunti at makinig sa akin, pagkat ayon sa Diyos itong aking sasabihin. Ibubuhos kong lahat ang aking nalalaman, upang patunayang ang aking Diyos ay makatarungan. Lahat ng sasabihin ko ay pawang katotohanan, pagkat akong kausap mo'y malawak ang kaalaman. Ang Diyos ay dakila at di nagtatakwil ng sinuman. Siya ay dakila sa taglay niyang kaalaman. Hindi niya pinatatagal ang buhay ng mga makasalanan. Ang mga may hirap ay binibigyan niya ng katarungan. Ang matuwid ay kanyang iniingatan. Ginagawang parang hari at binibigyang karangalan sa lahat ng sandali. Kung ang tao'y nagagapos o natatanikalaan o kaya'y nagdurusa sa nagawang kasalanan, ipinamumuka ng Diyos ang kanilang kasamaan at ang nagaharing hambog na isipan. Sila'y kanyang sinasaway at binabalaan na tumalikod sa kanilang kasamaan. Kung sila ay makinig at sa Diyos ay maglingkod, buhay na sagana at payapa sa kanila'y idudulot. Ngunit kapag sila'y di nakinig at pinairal ang kamangmangan, tiyak na kamatayan ang kanilang hahantungan. Puot ang naghahari sa dibdib ng masama. Parusahan man ng Diyos, ayaw pa rin magmakaawa. Sa kanilang kabataan sila ay namamatay. Nagwakas sa kahihiyan ang kanilang mga buhay. Ang taong pinaghihirap ng Diyos upang bigyang aral at kanyang pinadurusa upang mabuksan ang kanilang pananaw. Inalis ka ng Diyos sa kaguluhan. Pinagtamasa ka niya ng kapayapaan at pinuno ng pagkain ang iyong tahanan. Ngunit ngayon, ikaw ay pinaparusahan bilang katumbas ng iyong kasamaan. Huwag mong pabayaang suhulan ka ng sinuman. Mag-ingat upang di mailigaw ng mga kayamanan. Dumaing ka man ng dumaing ay wala nang mangyayari. Ang taglay mong lakas ngayon ay wala na ring silbi. Huwag mong naising ang gabi dumating na. Ang oras na ang mga bansa ay mawawala na. Huwag mong isipin ang magpakasama. Ito ang dahilan kaya ika'y nagdurusa. Alalahanin mong ang Diyos ay makapangyarihan. Pinakadakilang guro sa lahat ng bagay. Walang makakapagsabi sa Diyos ng dapat niyang gampanan, at walang kasamaang maaaring ibintang. Lahat ay nagpupuri sa Kanya dahil sa Kanyang ginagawa. Kaya ikaw man ay magpuri rin at sa Kanya'y dumakila. Ang mga gawa niya, lahat ay namasdan, ngunit hindi ito lubos na maunawaan. Di masusukat ng tao ang Kanyang kadakilaan, at ang Kanyang mga taon ay hindi rin mabibilang. Ang tubig sa lupa ay itinataas ng Diyos, upang gawing ulan at sa daigdig ay ibuhos. Ang mga ulap ay ginagawa niyang ulan, at masaganang ibinubuhos sa sangkatauhan. Sa galaw ng mga ulap ay walang nakakaalam, at kung paano kumukulog sa kalangitan. Pinagliliwanag niya ang kalawakan sa pagguhit ng kidlat, ngunit nananatiling madilim ang kailaliman ng dagat. Pinapamahalaan niya ang tao sa ganitong paraan, at masaganang pagkain tayo'y hindi pinagkaitan. Ang kidlat ay kanyang hinahawakan, at pinababagsak sa nais niyang matamaan. Ipinapahayag ng kidlat ang kanyang kalooban, at ang kanyang galit laban sa kasamaan. Chapter 37. Kinakabahan ako kapag bumabagyo, at hindi ko malaman ang gagawin ko. Pakinggan ninyo ang tinig ng Diyos. Mula sa bibig niya ay nanggagaling ang kulog. Ang kidlat ay kanyang pinaguguhit sa kalangitan
mula sa isang panig ng daigdig hanggang sa kasulok-sulukan. Tinig niya'y umuugong, parang dagundong ng kulog. Ang pagguhit ng kidlat ay hindi malagot-lagot. Sa isang salita niya'y may nangyayaring kababalaghan, kahanga-hangang bagay na di natin maunawaan. Pinauulan niya ng yelo sa ibabaw ng daigdig. Ibinubuhos niya sa lupa ang ulang walang pating. Pinahihinto niya ang tao sa kanilang gawain upang malaman nila kung anong kaya niyang gawin. Ang may ilap na hayop ay nasa kanilang mga taguan. Ang malalakas na hangin sa timog nagmumula. At ang malamig na simoy ay galing sa hilaga. Sa hininga ng Diyos nabubuo itong tubig. Nagiging yelong matigas at napakalamig. Pinabibigat niya itong mga ulap, mula rito'y pinaguguhit ang mga kidlat. Ito'y bilang pagsunod sa utos ng ating Diyos. Sumusunod kahit sa ang panig nitong sansinuko. Ang ulang ibinubuhos ng dakilang Diyos, maaaring parusa o kagandahang loob. Tumigil ka sandali, Job, at iyong isipin ang mga gawa ng Diyos na walang kahambing. Alam mo ba kung paano niya inuutusan na maglabasan ng kidlat sa kalangitan? Alam mo ba kung bakit ang ulap ay lumulutang? Iyan ay gawa ng makapangyarihan niyang kamay. Tunay at ganap ang kanyang kaalaman. Hindi mo nga alam, sapagkat nadarama mo lamang ang matinding init kapag ang hanging habagat ay umiihip. Tulad ng ginawa niya, ang langit ba'y iyong mailalatag na parang metal na makinis at matigas? Ituro mo sa amin ang dapat sabihin sa Diyos. Isip namin walang laman, pang-unaway kapos. Ang makipag-usap sa Diyos ay di ko na hahangarin. Bakit bibigyan ko siya ng pagkakataong ako ay puksain? Ngayon ang langit ay nalinis na ng hangin at nakakasilaw ang kanyang luningning. May malagintong kaningningan sa gawing hilaga. Iyon ay kalulhatian ng Diyos na dakila. Ang Diyos ay tunay na makapangyarihan, kaya walang makalapit sa kanyang kinalalagyan. Siya ay tapat at makatarungan sa pakikitungo sa sangkatauhan. Di katakatakang siya'y iginagalang ng lahat, at di niya pinapansin ang mga nagkukunwaring mauutang. Chapter 38. Ang sagot ng Diyos kay Job. Pagkatapos nito, sumagot ang Diyos kay Job sa pamamagitan ng malakas na bagyo. Sino kang mag-aalinlangan sa aking kaalaman? Lalo lamang lumilitaw ang iyong kamangmangan. Tumayo ka riyan at magpakalalaki. Tanong ko'y sagutin, ikaw ay magsabi. Nasaan ka nang likain ko ang mundo? Kung talagang may alam ka, lahat ay sabihin mo. Sino ang nagpasya tungkol sa lawak nito? Sino ang sumukat? Alam mo ba ito? Sino ang may hawak ng mga haligi ng mundo? Sino ang naglagay ng mga panulukang bato? Noong umagang iyon, ang mga bituoy nag-aawitan at mga nilalang sa langit sa tuway nagsigawan. Sino ang humarang sa agos ng dagat nang mula sa kalaliman ito'y sumambulat? Tinakpan ko ang dagat ng ulap na makapal at binalutan ito ng kadiliman. Ang dagat ay nilagyan ko ng hangganan upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang at huwag lalampas ang alon na naglalakihan. Job, nakalikha ka ba kahit isang bukang liwayway? Ang daigdig ba ay naigawa mo ng tanglaw upang ang masasamay mabulabog sa taguan? Malinaw, naggaya ng tatak sa puti. Nang makulayan ay tumingkad gaya ng damit. Masasamang tao'y nasisilaw sa liwanag ng araw.
sa paggawa ng karahasan, sila'y napipigilan. Nakapunta ka na ba sa mga bukal ng karagatan? Ang sahig ng dagat ay iyo bang nalakaran? May nakapagturo na ba sa iyo sa mga pintuan na pasukan tungo sa madilim na daigdig ng mga patay? Alam mo ba kung gaano kalaki itong mundo? Sumagot ka kung alam mo. Alam mo bang kung saan nanggagaling ang liwanag at ang kadiliman? Saan ba ito nagbubuhat? Masasabi mo ba kung hanggang saan dapat makarating? At mula doon sila'y iyong pabalikin? Ikaw ay matanda na. Baka nga iyong kaya. Pagkat nang likhain ng daigdig, ikaw ay nariyan na. Napuntahan mo na ba ang aking mga imbakan ng niebe at ng yelong ulan? Ang mga ito'y aking inilalaan sa panahon ng digmaan at ng kaguluhan. Nakapunta ka na ba sa sikatan ng araw o sa pinagmumulan ng hanging silangan? Sino nga ba ang humukay ng daanan ng baha? Ang landas ng kulog ay sino ang gumawa? Sino ang nagbibigay ng ulan sa disyerto kahit na dooy wala namang nakatirang tao? Sino ang dumidilig sa tigang na lupa upang dito'y tumubo ang damong sariwa? Ang ulan ba o ang hamog ay mayroong ama? Ang yelong malamig, mayroon bang ina? Sino nga kaya ang nagsilang sa kanila? Sa labis na lamig, tubig ay tumitigas, nagiging parang bato ang ibabaw ng dagat. Ang Pleiades ba'y iyong matatalian? O ang Orion kaya'y iyong makakalagan? Mapapatnubayan mo ba ang mga bituin? O maituturo ang daan ng malakit maliit na diper? Alam mo ba ang mga batas sa langit? Ito ba'y may aangkop mo sa daigdig? Ang mga ulap ba'y iyong mauutusan upang sa lupa ay magbuhos ng malakas na ulan? Mauutusan mo ba ang kidlat na ito'y kumislat? Sumunod naman kaya sa iyong mga atas? Sino ang magsasabi sa ibong Ibis kung kailan tataas ang ilog Nilo? At sino ang nagpapabatid sa tandang upang ibadya ang pagdating ng mukhang liwayway? Sinong makakabilang sa ulap na makapal o makakapagtaob nito upang bumuhos ang ulan? Ang ulan na sa alabok ay babasa kapag iyon ay natuyo, magiging matigas na lupa. Maihahanap mo ba ng pagkain ang mga leon upang mapawi ang kanilang gutom? Habang sila'y naroon sa kanilang taguan, at wala bang pagkain kanilang hinihintay? At wala bang pagkain? Sino ang nagbibigay ng pagkain sa mga ibon? Sino ang bumubusog sa kanilang inakay na nagugutom? Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa po sa Diyos. Yan. Ayan, kakabasa lang po namin ng Job chapters 35 to 38. Ayan. Ayan. So, ano po ito ni Elihu, no? Mm-hmm. Si Elihu po, yung bigla na lang po siyang dumating pagkatapos pong kausapin ng tatlong kaibigan ni Job. So, kumbaga gusto niya rin magbigay ng kanyang opinion, kaalaman kay Job. Huwag niyang questionin ng Diyos ulit. Ganun po. Actually, daw nga sinabi ni Elihu doon sa tatlong kaibigan ni Job na
ika nga yung ginagawa nilang pagsasalita sa mga ginawa ni Job, at ganun din si Job sa kanyang mga sagot sa kanyang tatlong kaibigan na ito, ay medyo lihis daw. Ayon kay Elihu sa kanyang pagkakaalam tungkol sa Diyos. Isinishare lang naman niya yung kanyang kaalaman na ito, parang ika nga pagtuligsa na rin matatawag, no? Na mali yung mga sinasabi nila ng tatlong kaibigan ni Job at pati na rin si Job. Matatandaan po natin na si Job isang tagasunod po o yung sobra ang paniniwala sa Diyos. At ang sa Diyos nga sa kanilang pag-uusap ni Satanas, si Satanas naman ay sinabi sa Diyos na pwede niyang patunayan sa Diyos na yung pagmamahal ni Job sa kanya ay masusubukan. Opo. At yun nga, may mga bagay na ginawa sa Satanas kay Job sa kanyang pamilya. Namatay ang kanyang asawa, namatay ang kanyang mga anak, yung kabuhayan ni Job ay naubos. Yung kanyang kayamanang matatawag ay naubos po. At pinakahuling ginawa kay Diyos, binigyan niya kay Job, binigyan siya ng karamdaman na napakatindi. At nagsaper ng gusto si Job. At nagtataka nga siya bakit nangyari sa kanya yung bagay na iyon. Eto, dumating naman yung kanyang tatlong kaibigan. At nakita yung kalagayan ni Job na iyon. At maraming sinabi ang kanyang mga kaibigan kung bakit nangyari kay Job yun. At despite the fact na sinasabi ni Job na sobra-sobra talaga ang kanyang pagmamahal sa Diyos, inabot niya yun. So, sabi ng kanyang mga kaibigan, may mga bagay na nagawa si Job na kasalanang masasabi, kaya nangyari sa kanya ang bagay na yun. And then, ito naman, si Elihu. Mas bata ito kaysa sa mga kaibigan ni Job, pati kay Job mas bata ito. At narinig yung pag-uusap na yun ng tatlong kaibigan ni Job at ni Job. At yun, nagbigay siya ng kanyang masasabi tungkol sa mga nasabi ng kanyang tatlong kaibigan at pati na rin kay Job. Ayun po. Tsaka ang sinasabi rin po ni Elihu dito, siguro po summary po, no, na hindi lubusang kilala ni Job ang Diyos. Hindi mo siya basta pwedeng malapitan. Parang ganun po. Doon lang ako parang may comment, Tata Bert. Siyempre, di ba, ang amang Diyos, yun yung mas gusto niya lumapit tayo sa Kanya. So, medyo siyempre, ang dating din po ni Elihu dito, hindi naman po siya yung parang alam niya rin po lahat. Kumbaga, nagmamarunong din po siya at some point. No? Kasi yung the fact na hindi ka makalapit sa Diyos, parang doon naman po ako hindi naniniwala. Kasi lahat naman tayo, pwede magdasal, pwede kausapin siya. Yun lang, may nabanggit po siyang ganun. So, ayun, parang ganun pa rin po no, Tata Bert, tulad ng previous chapters na kung sino man ang kumakausap kay Job, pinaninindigan nilang mas may alam sila kay Job, mas kilala nila ang Diyos. Biglang sumagot rin naman po yung Diyos. Yun po yung dialogue na binasa ni Tata Bert kanina. Ayun. Sige po, Tata Bert. Actually, marami sa atin ang nagsasabi, no, nakilala nila ang Diyos. Nagsasabi na banal sila sa ginagawa nilang iyon. At sasabi na gumagawa sila ng mga bagay na inaakala nila para sa Diyos. Pero sa totoo, nabanggit na nga po natin na sa ating pag-aaral na ginawa, na sabi ni Jesus, kung ano ang paglilingkod na magagawa mo sa Diyos ay kung ano ang ginawa mo sa iyong abang kapatid, yun ang ginawa mo sa Diyos. Hindi mo maipapakita ang pagmamahal mo sa Diyos, yung iba sa pamamagitan ng pagsisimba o pagdarasal lang. Kinakailangan may gawain kang bagay na mabuti sa iyong kapwa para masabing ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Yun ang
Tama po, Tata Bird. Ang dami po diyang nagsisimba, yung nakikita mo. Lagi naman po nababanggit din ito ni Senyor, diba? Yung, ang daming naglalakad, tapos yung, sabihin na natin, di naman lahat, pero based from his experience or mga narinig ko rin pong kwento sa iba, na maganda yung sasakyan ng pare, lalabas siya ng simbahan, siya lang naman nakasakay dun sa kanyang mamahaling sasakyan. Ano ba yung isasakay mo? Yung mga taong nakita mo, walang masakyan. Yung mga simpleng ganun po. So, maaari na ang pare na yun, ilang taon ang inaral niya, theology at kung ano man, no, sa Biblia, at kung ano man yung sinisermon niya. Pero kung hindi mo siya nadadaan sa gawa, sa pagtulong sa iba, wala rin pong saysay yung pagsisermon mo, pag-aral mo ng ilang taon sa Biblia. Di ba po? Kahit naman po tayo, hindi nga natin naman perfect yung Bible. Hanapin ko lang, hindi ko ma-perfect. Pero we make sure na dito sa center, ginagawa natin lahat ng kaya natin. At hinihikayat natin ang ibang tao. Yun ang pinaka-goal din na. Hindi lang naman po kami, parang gusto rin namin kayo po, ma-experience nyo rin yung na-experience namin yung paano pagtumulong, diba? Iba yung pakiramdam. Totoo po yan. Sa vision. Ang ano kasi, no, hindi natin sinasabi na hindi nakakatulong sa nakakatulong po. Yan po ang pamamaraan upang maiparating po natin sa Diyos yung mga bagay-bagay na gusto po nating mangyari sa ating buhay. And better na kahit daw po sa maliit na pamamaraan, gumawa po tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Maganda po yun. Mararamdaman nyo po yung magiging magandang impact po ng pagtulong sa kapwa, ng paggawa ng maganda sa kapwa, sa sarili niyo po. Hindi naman po sa pagmamalaki, no? Ika nga, sa pagpunta-punta ko rito sa center, sa maliit na bagay na nagagawa ko po rito, nakikita ko po yung magandang epekto nito sa aking buhay. Hindi lang po sa aking buhay, pati yung epekto nito sa aking mga mahal sa buhay. Ako po ay nagsasabi na dahil masasabi kong ako ay isang buhay na ebidensya sa bagay po niya. Tama ka siya, Tata Bird. At yun nga kung kami po bless, kung what more si Senyor na bless, ano pa yung gusto namin. Kayo rin naman po, syempre gusto natin lahat may blessing kay Lord, yung patuloy yung blessing. Makikita nyo, syempre may pagsubok, di naman po ang wala. May problema. Hindi nawawala yan. And it symbolizes yung kay Job din, na kahit gaano kalaki pananampalataya, hindi sinasabi ng Diyos na maging perfecto ang buhay niya. Kasi ano pa tao siya, ano pa yung purpose. So, diba? So, yung mga pagsubok, yung magandang, sinasabi rin po na Senyor na yung make every challenge an opportunity. Opportunity siya na i-challenge mo yung sarili mo, i-challenge mo yung sarili mo na pwede mong, yung impact na pwede mong makreate sa ibang tao, hindi lang sa'yo. Kasi ano na yun parang ripple effect na yan Kung ano man ang ginawa mo, mafe-feel mo rin yung effect na yun. So, sa pagbabasa namin ng Biblia at 4 years po na AGT, na sana po, no, kahit makailang episodes man lang kayo or replay, may maidulot po kaming maganda sa inyong buhay. Kahit katiting na pagbabago lang yan, na sa isang taon, ako, malaki na po yung para sa amin. At lalo na po sa ikalulugod naman ng Diyos. Kaya din namin ginagawa ito. Ayan po. Habang tayo po ay tao, hindi po nalalayo sa atin ang problema. Gawa na lang po natin ang paraan para gumaan ang problemang iyan. Kung hindi man po masolusyonan, pwede po yan indirectly sa pagtulong po sa ating kapwa. Makikita po natin kung paano tayo inaalalayan ng Diyos. Mararamdaman po natin yung pagmamahal niya. Nasasabi ko po ang bagay na yan dahil nararanasan ko, na-experience ko. And most probably kay Anjay rin, kung paano siya natutulungan, kung paano, gumaganda ang buhay ng tao. Ano lang naman po, ang di gumaganda sa akin, ang katawan ko. Kaya, baka po, meron po gusto mag-share. Pero, ano po yung Tata Bird yung sasabihin ko na,
sabihin na natin at some point, yung baka iniisip nila, paano ba kami makakatulong? Kasi syempre yung iba, baka kunwari, may pera kayo, pinoproblema, or yung mga walang pera, sorry po, pinoproblema nila paano sila makakatulong kasi walang pera. Sabihin natin, hindi naman siya main factor, pero it's a factor. Pero nga, lagi sinasabi ni Senor, kung ano po yung meron ka, yun yung ibigay mo, oras. Una-una. Pangalawa, yung skills. Sa Tagalog. Basta yung skills ko, di ba, malaki. Lalo na yung oras. Ano bang, di ba, kung nagtatrabaho ka 9 hours a day, si Tata Bert, may mga ginagawa on the side. Ako po nag-work. Pero, as much as possible, kung wala pong mga book, or events, we make it a point na, lalo na si Tata Bert, si Miss Linda, nandito sila sa center na makakapag-AGT kami. Di ba? Kasi, you'll never know. Example na lang, ang center 26 years. Ano ba yung yaman na nakukuha namin in material, ha? Totoo po yun. Hindi, walang-wala sa mga big churches na milyon ang dinodonate. Pero I am sure mas marami tayong natulungan dito at nabago yung buhay. So, di ba, it shows na hindi money ang main factor sa pagtulong. It's your time, it's your skills, it's your effort, it's your prayers po. So, yun. Yan ay isang talagang bagay, no? Paano nakakatayo ang center? Hindi naman ito, hindi naman profit ang main nito. Kumbaga sa zero-zero balance na po. Pero how come nakasurvive ang center ng 26 years at tuloy-tuloy pa? Yan po ang isang matatawag nating misteryo. O sabihin na natin himala po. Dahil nakikita po naman natin ang center kung paano po tumrato sa tao. At kahit na paano, kaya nagpupunta rin kami ng center, gusto namin makibahagi doon sa misteryo o sa miracle na iyan ay binibigay po sa center. At sana kayo rin, kung may panahon kayo, gawain nyo rin ng paraan, bigyan nyo ng panahon na makapunta sa center, makatulong sa mga tao na nangangailangan ng tulong dito, lalo na yung may mga sakit. Ganun lang po yun. Sa abot ng inyong makakaya. Hindi naman po kailangan pilitin. Basta may panahon po kayo, pwede kayong yung oras na pwede nyo may ukol para po makatulong sa ating kapwa. Pwede rito, through the center, pwede po yun. Yes, Tata Bert. And i-connect ko na rin po kasi medyo related. Doon dyan sa huling yung huling chapter po na binasa namin, 38, yung kinakausap po ng Diyos si Job, no? It shows yung sinabi ni Tata Bert, sinabi ko, lahat na nag-witness sa mga nangyayari ditong milagro. It shows kung gaano makapangyarihan ang Diyos nating buhay. Sinabi niya doon na, ikaw ba makakapagpaulan? Ikaw ba makapagpapakain sa mga leyon? Sino ang gumagawa nun? Walang nakakagawa nun. Tanging creator lang, ang Diyos lang. So, sa mga pinagdadaanan mo, ibibigay mo lang, gagawin mo yung part mo bilang tao, pero ibibigay mo rin sa Diyos kasi may tiwala kang malaki na, kung ang Diyos niya, kaya niyang pakainin yung mga ibon kaya niyang itigil yung mga bagyo. What more yung pwede niyang gawin sa buhay mo? Diba? Let Him be in control pa rin, kasi siya yung creator. So, lahat niya mga binanggit po ni Tata Bert dito, yung mga milagro, dun pinapakita na kaya ng Diyos gawin kahit ano. He can move mountains nga kahit ano. Kaya niyang buhayin kung ano man yung namatay na or what. Diba? Ang daming milagrong pwedeng mangyari. Kasi pag inisip mo, hindi siya posible mangyari. Lalong hindi siya mangyari. Oo naman. Diba? So, ayun po. Ilang years na rin ako dito sa center. And I've been 50 ba? 50 years? 26, sorry po. Joke lang. Continue, Tata. 24 years. Wow. That 22, Opo, 2 years. 2000 ako nandito. 24 years. And then, na-witnessan ko na nakita yung mga himala na nangyari dito sa center. Lalo na yung mga naging epekto sa tao. At sana po, kung kayo'y naghihintay ng himalang iyan,
bigyan niyo po ng panahong makarating, makapunta sa center. Hindi man kayo makatanggap, at least maka-witness kayo ng mga himalang iyan na nagbibigay ng gaang ng loob sa isang tao. Ganon po yun. Thank you, Tata Bert. Sa akin naman po, pagpatuloy lang po natin, mahalin ang kapwa, yun naman po talaga ang laging tinuturo ng Diyos, ang laging binabanggit ni Senyor, and the rest will follow po. So, sana po patuloy po kayo manood ng AGT. Nasa YouTube naman po kami, nasa Facebook kami, kung gusto niyo po ng replay, hindi man kayo makasabay, lalo na po yung mga nagtatrabaho, nasa biyahe. Malaking bagay po talaga siya, hindi lang AGT. Sa healing po, kung hindi kayo makapunta, may online. Pag gusto po, talaga may paraan po. Meron po talaga. At gagawa din ng Diyos. Kung ang intention mo ay tunay, at sasamahan ka niyang, at siya na mismo ang gagawa ng paraan para matupad ko ano man yung gusto mo pong mangyari sa buhay mo. Yan po. Well, bukas, Wednesday, may gamutan na naman po tayo dito sa Healing Center. We don't know nga lang kung gaano karami ang darating na pasyente dahil sa weather. Pero iba, talagang ika nga, lalo na yung may mga edad na, yung mga seniors. Nakatutuwa kung tingnan yung mga seniors na ika nga, naging mataga sila sa pagpunta rito. Marami sa seniors kasi, no, na meron ng tinatawag na maintenance, drug or maintenance medicine. Abay, mga nagpupunta pong senior dito, ang ginawit nilang maintenance na yan, yung pagpunta rito sa center. Ganun po ang nangyari. At makikita mo naman, lumalakas sila. Nakatutulang tignan mo talaga sila dahil nga hindi na nila kinakailangan mag-take pa ng mga drugs Yun ang maintenance nila, yung pagpunta rito sa center. Yung marinig nila, tuwan-tuwa sila pag narinig nila yung mga joke ni senior. Doon nila masasabi na laughter daw is the best medicine. Yung pagpunta nila dito sa center at yung narinig nila yung mga binibitiwang mga jokes ni senior po. Ayun, and siguro last ko na ito, Tata Bert. Yung center, healing center, inatasan si Senyor, inutusan niya na manggamot ng libre. Kahit sino, manggamot ka na may sakit. Pero feeling ko, bukod sa sakit yung ginagamot niya, yung mga taong ganyan, yung mga senior na, let's say, malayong mga anak nila, pupunta sila dito, sinalangsong niya. Ginagamot niya, yun nga, una yung company na, yung tao, yung samahan, ginagamot niya yung mental health, physical. Marami pong ginagamot, di lang po sakit. Ultimo problema po. At yun po ay dahil sa Diyos. Ang ginamit pong instrumento si Senyor. So, kung ano man po yung problema, sakit, at ano man po ang dapat gamutin, ako, for sure po, pag basta magtiwala lang po sa Diyos, magpunta po dito, tumulong sa iba. Yun na po, summary na po yung mga sinabi ko. So, maraming salamat po. Ako po si Angelia Nera. Si Tata Bert po ito. Sana po, samahan niyo pa kami sa mga susunod na episode ng AGT para naman po may mga aral na matutunan po tayo na magagamit po natin sa ating buhay. Salamat po. Magandang gabi po sa inyo. Good evening po. Thank you po sa pagtyaga sa amin. God bless. Opo, thank you po.